Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 12 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Inupuri ka at pinagdarmal, sinasamba ka dahil sa katila mo kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Nagpatotoo ang propetang si Jeremias sa kung papaano inililigtas ng Diyos ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay nalilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa'yo. Panginoon, inyong dinggin, akong iyong ililig. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo, O Poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin.
sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Puon sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, inyong dinggin, akong iyong hinihiling. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan naroong nilikha. Panginoon, inyong dinggin, akong iyong Ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ay di hamak na higit kaysa pagsuway ni Adan. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Jesucristo, ang makabagong Adan, tayo'y pinagindapat sa harap ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit, malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong linggo. Tayo po ay nasa 12 linggo ng karaniwang panahon. At kung babalikan po natin ang atin pong ebanghelyo nung nakalipas na linggo, ay ito po yung pagsusugo sa mga alagad. Pero sabi dito ay dahil nga nakita ni Jesus ang napakaraming tao, sila ay mga lito, mga lupaypay. Maraming tao na nakita. At ang sabi nga po, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya ang sabi rin niya, ipanalangin ninyo na magpadala ng maraming manggagawa sa kanyang anihin. At pagkatapos noon, pinangalanan niya ang 12 alagad na mangunguna sa pagpapahayag ng mabuting balita o sa paghayop doon sa mga bayan sa bawat lugar. So ito po yung magiging konteksto para mas maintindihan natin ang atin pong ebanghelyo sa ngayong 12 linggo. Ang sabi ni Jesus, matapos yun, na ipangalanan ang 12 alagad, ngayon naman, bago niya tuluyang paalisin o pahayuin ang mga alagad na ito, ay pinayuhan niya ang mga ito na mga bagay na mararanasan nila. Pero sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Sabi niya, huwag kayong matakot sa mga tao. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, pero hindi nakapapatay ng kaluluwa.
huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. 3 beses sa ebanghelyo nating ito na ipinagdidiinan ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag silang matakot. May mga mararanasan sila. Hindi ito yung parang smooth lang na paglalakbay o na misyon na dahil sila ay alagad ni Kristo, okay na tayo, easy lang ang gagawin natin. 1 text away lang yan, 1 post away lang yan. Hindi. Mararanasan nila na sila po ay tatanggihan, sila po ay makakatagpo ng mga taong akala mo okay sa kanila pero hindi pala. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Para bang habang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot, ibig sabihin, pinalalakas niya ang kanilang loob. Diba? Minsan yun, kailangan natin, na mayroong magpapalakas ng loob natin kung sakaling tayo po ay pinanghihinaan, kung tayo man ay parang gusto nang sumuko, kung tayo man ay may mga pagkakataong hindi natin maintindihan. Kasi minsan nasasabi, nagsisimba naman tayo. Pero bakit puro problema? Nagsisimba naman tayo, pero bakit maraming umaaway sa atin? Pues, kung anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito rin ang sinasabi sa ating lahat. Huwag kayong matakot. Kaya nga, una, sabi dito, huwag kayong matakot kasi walang lihim na hindi mabubunyag. Huwag kayong matakot na para bang manindigan ka sa kung ano ang katotohanan. Kasi ang taong nagsisinungaling, isang araw, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kung ang sinasabi natin ay katotohanan, manindigan tayo. Pagdating ng huli, lilitaw at lilitaw. Kung sino ang totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Sabi din, huwag kayong matakot sa mga taong pwedeng sinasaktan ka physically. Pwede kang suntukin, pwede kang sampalin, pwede kang siraan sa social media, pwede kang sabihan ng kung ano-ano. Pero ang sabi niya, ang katakutan ninyo, yung pumapatay ng kaluluwa. Yung nakapapatay ng kaluluwa. Yan ay ang kasalanan. Yung nakikiisa tayo sa mali. Yung nakikiisa tayo sa gumagawa ng mali. Kasi yun ang papatay sa kaluluwa natin. At yung panghuli, huwag kayong matakot, na sabi nga, ipakilala mo ang iyong pananampalataya sa Jesus hanggang kamatayan. Kilalanin mo si Jesus hanggang sa huli ng ating hininga. Dahil pagdating ng araw, kikilalanin din tayo ni Jesus doon sa langit. Hindi ko lang talaga alam kung sa inyo bang pananaw o isipan, gusto ba talaga natin makarating ng langit? O kaya naman, ine-entertain mo ba na parang, kaya ako nagdadasal, kaya ako nagsisimba, kasi gusto kong makarating ng langit. Kasi sa pagsisimba natin, doon natin nakikilala ng lubusan si Jesus. Dito natin mas, kumbaga, napapalalim yung ating pangunawa sa kung ano ang plano ng Diyos. Yan. Kung titinan mo, mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos.
Pero ang kailangan natin ay yung manindigan tayo at huwag nating ikahiya ang pananampalataya natin kay Jesus. Lalo na pagdating ng mga pagkakataong nandiyan dyan ang mga taong maghihikayat sa iyo na magsinungaling. Nandiyan ang mga tao na pwedeng manakit sa iyo. Diyan natin ipapakita dapat kapag umabot na tayo sa puntong yan, no? Diyan natin dapat sabihin na ikaw ay para kay Kristo. At hindi tayo pababaya. Pwedeng sa mata nila, no, pinahihirapan tayo, iniiwan tayo ng Diyos, pero umaasa ang Diyos sa atin na tayo po ay magiging matatag sa pagkilala natin sa Kanya hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos amang labis na nagmahal sa sanglinika, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, ating ipanalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng inyong pag-ibig at habag. O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila. O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaang walang hanggang sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Gayon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat at tatanging kahilingan para sa agarang paggaling, mga natatanging intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalasayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kaming mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kapangyarihan at kapurihan, ngayon
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan
at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father.